Yo, what's up mga Katoy TV Sports? Welcome back dito po sa ating channel. Yan na po ang ating topic at mga pa-shoutout. So mabilis lang po ito mga boss. Okay, dahil ito po yung breaking news. No? Alam nyo na, narinig nyo na. So pagkukomentuhan lang natin, ang nababalita na si Kai Sotto daw po ay hindi na matutuloy sa NBA Summer League. Ano? Pwede ba siya sa Gilas? Pag-uusapan natin yan. Okay? Pero bago po yan, baka po hindi pa kayo nagpa-follow and subscribe. Okay? Palike na lang din po sa mga existing subscribers natin mga boss. I do appreciate guys yung response nyo. Maraming salamat po. Alright. So, dito na tayo. So, yun na nga. Napanood ko po ito. No? Ang source na to is from Paucast YouTube channel. Okay? Yan po yung show ni Pau Salud. At ito si Homer Saiso na siyang source po no, ng informasyon na yan. Kaya I would do suggest straight from the source na po kayo. No? Panoorin nyo na lang yun. Kaysa po pick upin pa na ibang mga vlogger yan, magkakaroon ng ibang konsepto. Diba? So yun po ang aking suggestion dito. Alright. So ano bang pagkakaintindi natin dyan pagkukomentohan natin? Yun na nga daw po, hindi na matutuloy sa Summer League si Kai. Okay? At natanong nga si Coach Tim Cone, teka sandali, saan ba galing yung source? Bukod kay Homer. Sabi nga ni Homer, ang kanyang source, no, itinago niya sa pangalang Coach Tim Cone. O, di ba? Hindi ka ba maniniwala niyan? Kung mismo sa source na nanggaling. Okay, so yun na. So, alam na ni Coach Tim yun. Ang tanong, pwede ba si Kai sa kanila? Walang problema kay Coach Tim. Okay? So, ngayon, ito po ang matindi. Technicalities muna tayo. Pwede ba sa Gilas? Pwede. Kasi nga po, 24 hours lang naman daw pala itong pag-notify no, or change amendment ng lineup. Okay? Let's say for example, June 3 po, or sorry, July 3 po ang laban versus New Zealand. Parang pa pong oras, June ano pa lang ngayon. Sabihin na natin 27 dyan sa Pilipinas. Plenty of time, di ba? Lilipad siya, ilang oras lang naman yan. New Zealand, malapit lang naman yan. Di ba? Kumpara dito sa lugar ko. Tapos, magsasubmit habang siya nagbibiyahe na. Di ba? So, kayang-kaya. Ang tanong, gusto ba ni Kai? Yun ang problema kasi di nila makontak yung tao eh. Okay, at sang-ayon sa kanila, sila'y naniniwala no nasa Pilipinas pa rin palang daw pala itong si Kai. Alright. So maybe nagse-celebrate dahil alam naman natin, no, bagong kasal, ganyan. Pero personal na yun, no? Hayaan natin sa kanya. Okay, so sinong tatanungin dito? Yung mga handler po ni Kai na wala din pong narinig na response. Okay, sa mga handler. So, sa pagkakaintindi ko po dito, mga boss, para pong money issues ito. Pero, syempre naintindihan natin yan, no? Okay, intindihin po natin, okay, baka po sabihin ng iba, maging unfair naman to kay Kai, no? Sabihin, ganito pala, ha? Pera, hindi po ganun, okay? Kasi, KJ, player po ito, profession niya, basketball, ang kapital niya, physical strength niya. So, dapat po talaga may insurance siya dito. No? Ano man po mangyari sa kanya, safe pa rin po siya. Diba? Para po yung, lalo na, di na rin po bumabata yung tao, di ba? Tapos may karera siyang pinangahawakan. So, kailangan talaga niya ng security dito. Okay. So, yun lang naman yun. Wala naman po masama doon. Okay. Ang tanong, anong pagkilos ang ginagawa ng mga opisyales since nalaman nilang available pala yung tao? Wala pa pong informasyon. So, this is a developing story, mga boss. Okay? So, nothing has been confirmed yet. Okay? Kaya, abang po kayo. Yun lang naman ang aking masasabi dyan. Sa aking pagkokomento lang dito, ang aking komentong gustong i-share sa inyo, mga boss, is mag-antay lang po tayo, maging pasensyoso po tayo. Dahil at the end of the day, naka-ready naman po ang Gilas kahit wala si Kai. No? And sabi ko nga sa inyo, I'm so excited with the current lineup that the Gilas has. Paano yan magre-respond against New Zealand at itong Australia. Okay. Yes, maganda po sana ang laban, no? Kung nandyan si Kai, kailangan natin yung height niya.
Pero, di ba, we have to understand no situation niya. Hanggat hindi po nagagaling sa kanila kung anong pinakarason, wait lang po tayo. Okay, so maraming salamat po. Yan lang po ang ating na topic sa ngayon. Shoutout po tayo, mga boss. Okay? Alright, dito tayo kay Lakay Colyado. Good day po, Sir Doy. Talagang quality po ang importante. Okay? Quality daw po ng pagbabalita. Dahil marami po lumalabas sa balita pero fake naman. Kawawa naman po yung viewers na nanonood. Yun nga po sinasabi natin. Kaya dito mga boss, no? Ina-acknowledge natin kung saan galing ang impormasyon. Diba? Para po kayo mismo pumunta doon. Naglalabas po tayo rito ng mga clips, diba? At laging may kortesiya tayo para po sundan nyo ako kung saan ko nababasa. Kasi ako po storyteller lang ako dito. Di ba? Pero may referensya po tayo. Tapos tayo nagko-komento lang din. Kasi nga po, hindi tayo pwedeng maging source. Kasi nga, hindi ko naman nakakausap yung mga player. No? Kaya kung sino yung nakakausap, na-search ko dito, sinishare ko sa inyo. So yun lang po. Pero kung magagaling po kay sa mga fake news vloggers, kung sino-sino man yan, hindi nyo po maasahan dyan. No? Okay. Kaya po lagi tayo nahuhuli dito dahil finifilter ko pa no? Sinisigurado ko, nire-research ko pa. Good morning! Salamat po kay Felix Lalunyo. Minerva Niba nag-hello. Basta, para daw po sa kanya, okay na yung present person na Nebra. I agree, ma'am. Ako din po. Archie Makirang, no? Dapat big man overguard na sila. Jingking. I agree, sir. Okay. Idol, bagay sa Hinebra yan. Okay rin nyo sa? I agree. Di naman po masama di ba? Na magkaroon ka ng bare field sa labas. Sa loob. I mean, yun nga, sa backcourt ng Hinebra, di ba? Di naman masama yun. Sabi nga po ni Coach Tim Kun, gagawa ng paraan pag alibawang ganyan. Huwag kang mamroblema kung star player ang kukunin mo. Dahil lagi may paraan yan kung paano mo siya bibigyan ng posisyon sa loob. Ibang guma yung sa joke lang. Alright, Clodoaldo Prosdilla, good afternoon, Idol Doy TV. Pwede sana kaso walang pamalit sa kanya. Yun ang sinasabi ko, di ba? Actually, hindi nang galing sa akin yun kay Coach Tim Kun, no? Okay, good morning, Boss Doy. Kaya pa ni Jawet maglaro ng ilang taon. I agree. Das, good day Idol Doy. Sa tingin ko, di babagay si Berpel sa sistema ni Coach Tim Con. Parang Almisi lang yan. Run and gun laruan niya. Kaya tinanggal ni CTC. Okay, parang si Holt ganyan laruan. Nasanay lang si Holt sistema CTC. Kaya di niya bibitawan si Holt. Makes sense. Enrique Rivero, good day Idol Doy. Si Jape 39 pa lang, ibang player 40 plus. Yun na nga, Al Horford nga 40 na 2 years pa extension niya Di po ba? Okay. At least si Japet, laging lumilipad pa yun, di ba? Nag-a-alley-oop dunk pa yun. Andres ito lang taso, malakas pa si Japet. Ring protector, I agree. Okay, Joseph Pineda, about Bearfield, Idol Doy. Pwede naman siya sa Hinebra, pero sa ngayon, wala pang pwedeng ibigay. CTC na kapalit niya. I agree, no? Kasi nga po, yan nga. As I mentioned, masisira talaga yung chemistry. Lope Bucalos, sabi niya po, pwede, basta matutunan lang yung triangle office sa CDC. Okay na okay, Bearfield sa Gene Kings. About Japet sa aking palagay, kapag nag-champion ng Gene Kings, ngayon Governor's Cup, at sunod, ang Filipino Cup, saka siya magdiretiro. Makes sense, no? Pwede, kasi ang ganda pong nun, legacy yun, no? Naiiwanan niya. Alright, or record, or sabihin natin memory, no? Anyway, Rodante Sabida, basta para sa kanya, naniniwala ako pag gumalaw na si... yun, I agree. Pakang Bayan, Big Man Mike Phillips, pag nakuha nila sa draft pick, tapos na ang kailangan nila. I agree din. Jerry Shan, si Japet halata naman na may iniinda kitang-kita sa laro niya ng finals. Ricardo Cabato, another fake news, ano ba yan? Di na lang sila gumawa ng ibang content. Ano po kasi, catchy po talaga yung mga ganung topic. Kaya dito talaga pinapansin natin yan. Okay? Gerald Castillo, ang sabi niya, di ko gusto si Cedric sa Hinebra, di swak sa sistema ni Coach Tim Cone. Yun po, no? So yan po, iba't ibang komento ng ating mga followers and subscribers, no? About sa ating tanong, pwede ba si Cedric Bearfield sa Hinebra? Okay, so yan po ang ating topic. Let me know your thoughts, mga boss. Comment na. Maraming salamat sa inyo lahat at mabuhay po kayo. At have a good day, guys, dyan sa Pilipinas. At sa mga nanonood po nating mga OFW, no? Stay safe po, guys. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.